Magandang umaga sa inyo, mga magaganda at gwapo naming listeners. Ako nga pala si Ira Ruiz, 25 years old at graduating na sa college. Pero hindi ko alam na sa pagtatapos ko ay may magsisimula. Iyon ay ang pag-ibig ko sa isang tao. Kung sino at paano, tunghayan nyo sa kwento kong ito. Ha? Guni-guni ko lang ba o? Kanina pa akong tinititigan ng auntie na yon. Tanong ni Ira sa sarili niya. Kasalukuyan siyang nasa graduation ceremony at naghihintay na mabanggit ng speaker ang kanyang pangalan nang mapansing may isang babae na panayang sulyap sa kanya na nakangiti sa kanya ng pagkatamis-tamis. Naglakad pa ito papalapit sa kanya. Sandali, sa akin ba talaga siya nakatingin? O sa likod ko? Luminga-linga pa siya sa mga kaklase niya para kumpirmahin kung sila ba yung pupuntahan ng auntie na yon. Pero nagulat siya nang maramdaman niya may humawak sa kamay niya. Nilingon niya ito at halos atakihin siya sa puso nang makita niyang babae sa harapan niya. Iha, may boyfriend ka na ba? Tanong ng babae. Po? Asawa, meron? Dugtong pa nito. Wala po. Never been touched. Bakit po? Hinaplos pa ng matanda ang kamay niya. Irereto kita sa anak ko. Gusto mo ba? Alam mo kasi, wala pang girlfriend ng anak ko. Ay sa tingin ko bagay kayo. Maganda ka. Mukhang matalino at mabuting bata. Perfect na perfect kayo. Huwag kang mag-alala. Dahil gwapong anak ko at mayaman. Medyo masungit lang pero alam kong kayang-kaya mong paamuhin. Ilang taon ka na ba? Napakagat sa labi si Ira, tsaka bumulong sa kanyang sarili. Dapat ko ba sabihin sa kanyang edad ko? Sa bagay, wala namang mawawala kung sasabihin ko. Baka nga gwapong anak niya at magustuhan ko. At sabi pa, mayaman. Ano iha, pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na? 25 po. 25 na po ako. Sakto, 29 lang ang anak ko. Okay lang naman sa yung age gap. Po? Okay lang naman po para mas mature siya. May pagkaisip bata po kasi ako minsan eh. Ay nako, don't you worry iha. Kasi bata ka pa naman. At saka parang mas okay nga iyon kasi mukha kang masigla. Yung anak ko kasi parang patay na bata. Kailangan niya ng taong magbibigay ng kulay sa madilim niyang mundo. Napangiwi si Ira. Naku po, red flag yatang anak niya. Paano ko kaya sasabihin na hindi na ako interesado dahil ayoko ng sakit sa ulo? Ano iha, payag ka ba? Ipapakilala ko siya sa'yo. Ano po kasi? Hindi na natapos ni Ira ang sasabihin niya nang tawagin ang pangalan niya sa entablado. Mabuti na lang dahil nagkaroon siya ng dahilan para magpaalam sa babae. Wala kang kasamang magulang, Ira? Tanong sa kanya ng advisor niya. Wala po ma'am, nasa probinsya po sila at medyo may kamahalan po yung pamasahe kaya hindi sila nakarating. Ay, ganun ba? Sandali. Professor Alberto, ikaw nga muna yung sumama kay Miss Ruiz. Napatingin si Ira sa tinawag ng advisor. Doon niya nakita ang pinakakintatakutan niyang professor na nakatitig sa kanya na masama habang papalapit ito. Okay lang po, kaya ko mag-isa. Halika na, Miss Ruiz. Kinilabutan si Ira sa lalim ng boses ni Professor Alberto. Dahil sa takot, wala na siya nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Kasama niya ito sa pag-akyat ng stage at pakikipagkamay sa mga delegates. Siya rin na nagsabit ang medalya ni Ira at sumama sa larawan. Maraming salamat po, Professor Alberto. Hindi siya sinagot ng propesor at basta na lamang siyang tinalikuran. Napabuntong hininga si Ira. Para sa kanya, parang hindi pa tapos ang traumatic experience niya. Kahit tapos ng klase, hindi pa rin siya makamove on sa muntik na niyang pagbagsak sa subject ng professor. Mabuti na lang talaga at naging perfect attendance siya, kaya naawa ito sa kanya. Hawak niyang diploma habang bumabalik sa upuan. Napahinto siya nang biglang lumitaw muli sa harapan niya ang matandang babae na nakausap niya kanina. Miss Ruiz, tama? Narinig kong pangalan mo kanina. Magkakilala na pala kayo ng anak ko. Po? Sabi na nga ba't bagay na bagay kayo? Eh tignan mo, ang ganda ng kuha ko sa inyong dalawa.
Nanlaki ang mga mata ni Ira nang ipakita na matanda ang kamera. Doon niya muling naalala na si Professor Alberto ang kasama niya sa graduation picture sa stage. Sandali, si Professor Alberto pong anak niyo? Nanlaki lalong mga mata ni Ira habang nakatingin sa matandang tila abot langit ang ngiti. O di ba bagay kayo? Matangkad siya at matipuno. Mukhang maganda at gwapong magiging mga anak niyo. Hirit pa ng matanda. Halos mapamura na si Ira sa loob-loob niya. Nako, sorry po ma'am. Hindi po pwede. Back out na po ako dyan. Pasensya na po. Professor ko po siya. Hindi po pwede yan. Sinubukan lampasan ni Ira ang babae, pero sinundan pa rin siya nito. Hindi ba't graduate ka na? Hindi mo na siya professor. At isa pa, nabanggit mo na professor mo siya. Ibig sabihin ngayon magkakilala na kayo. May pinagsamahan na kayo. Paliwanag pa ng matandang babae. Kung meron man po ma'am, mga mapapait na alaala pong pinagsamahan namin. Muntikan niya na po akong ibagsak sa subject niya. Kaya no po, hindi ko po papatulan ng anak niyo. Pasensya na po. Gusto ko pong mabuhay. Kita sa mata ng matanda ang labis na kalungkutan. Ganun ba? Sayang naman. Akala ko pa naman gusto mo siya. Nagkaroon na ako ng pag-asa kanina. Mukhang tatandang binatang anak ko. Sayang naman ang lahi niya. Ma'am, mukhang wala rin naman po sa mukha ni Prof na mag-asawa. Sorry po pero napakasungit po talaga niya at hindi ko alam kung may magkakagusto sa kanya. Kasi halos lahat po kami natatakot kahit lumapit man lang sa anak niyo. Pasensya na po talaga Tatanda na lang din po akong dalaga kaysa makasama siya. Baka nga po tumanda ko agad dahil sa labis sa pagkatakot. Tuluyan na niyang iniwan ng matanda at sa kabutihang palad, hindi na siya sinundan pa. Nakahinga siya ng maluwag pagbalik niya sa upuan. Muntik na talaga siya doon. Kahit hindi na siya estudyante, ayaw na ayaw pa rin niyang makadate si Professor Alberto. Kahit pa sabihing guwapo ito, matangkad, malaki ang katawan at mayaman. Pas pa rin siya sa mga lalaking walang puso. Kanina nga lang ay inisnab siya nito. Paano pa kaya kung araw-araw niyang makakasama? Huy Ira, swerte mo Wika ng katabi ni Ira. Bakit naman? Si Prof yung kasama mo sa stage kanina. Dugtong pa nito. Anong swerte dun? Good luck na lang sa picture ko kasi parang nakangiwi ako dun. In fairness bagay kayo. Hirit pa ng babae na nagpasalubong sa kilay ni Ira. Seryoso ka ba? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Tumatawa nga kami kanina kasi nakangiti si Prof sa picture. Litanya pa ng isa. Nakangiti siya? Oo, first time namin makita na nakangiti siya no. Gwapo pala talaga si Prof, masungit lang. Maswerte siguro ng mapapangasawa nun. Paliwanag pa ng babae habang nagtataas baba ng kilay. Ay, kilabutan nga kayo sa mga sinasabi niyo. Nagpalingalinga si Ira para hanapin ang matandang babae na kaninang nangungulit sa kanya pero hindi na niya yon nasilayan. Grabe, munti ka na akong makipag-date sa professor ko. Ano na lang kayang iisipin ng mga tao? Pero sandali, totoo ba yung mga sinasabi ng mga katabi ko? Nakangiti si Professor Alberto sa picture namin? Bakit naman? Natapos ang graduation ceremony pasado 6:00 ng gabi. Nakalabas na rin si Ira sa auditorium hall at kasalukuyang nakatingin sa sahig kung saan nakalatag ang mga pictures na kuha kanina sa entablado. Nasaan po yun sa akin, Manong? Abay, malay ko Ineng. Hanapin mo. Sa dami ng pictures, matatandaan ko pa kung sino-sino kayo. Sabi ng photographer. Ang sungit yun naman, Manong. Nagtatanong lang Kanina ko pa kasing hinahanap pero hindi ko makita. Baka kinuha na ng mga magulang mo. Tugon pa nito. Ay, wala naman po ako magulang na kasama. Ay, ganun ba? Hanapin mo na lang, nandyan lang yon, baka natatabunan. Inisa-isa pang muli ni Ira mga pictures na natira sa sahig, pero hindi niya talaga makita yung sa kanya. Manong, baka hindi niyo talaga ako pinicturan. Pwede ba yon? Lahat kayo pinicturan ko, kaya nga masakit ng kamay ko kakapindot ng camera kanina. Tapos tatanungin mo pa ako kung nasan yung sayo dyan. Sorry naman po. Baka may kumuha na kung wala dyan. Sino naman po kayang kukuha? Abay malay ko. Ano ba yan? Nagtatanong lang ako pero wala akong kwentang sumagot. Tinawanan siya ng Manong. Wala rin kasing kwenta ang tanong mo. Bahala na nga wala akong picture.
Padabog na tumayo si Ira tsaka umalis. Hindi niya na malayang may maatrasan pala siyang tao. Ay nako, sorry. Bumuntong hininga lang ang lalaki at sinamaan siya ng tingin bago siya nilampasan. Halos manigas si Ira sa kanyang kinatatayuan nang mag-sink in sa kanya na si Professor Alberto pala yung naatrasan niya kanina. Baka kasi dinami-rami na lalaki makakabangga ako siya pa. Hindi ba talaga matatapos ang araw na ito nang hindi ako minamalas? Ay, mabuti na lang at uuwi na ako sa probinsya. Hindi ko na makikitang masungot ang lalaking yun. Nagdesisyon si Ira na umuwi na sa bahay para magpahinga. Bukas sa bukas ay gigising siya na maaga para bumiyahe patungo sa probinsya. Napangiti naman siya nang may maalala. Siguradong matutuwa sila inay at itay sa pagdating ko. Bukod sa diploma, ano kaya magandang ipasalubong? Sayang lang at wala akong picture. Bakit kasi wala doon kina Manong? Ang alam ko may nagpicture sa amin Ay. 4:00 na madaling araw nang magpaalam si Ira sa landlady. Sigurado kang hindi ka nababalik rito? Babakantahin ko ng kwarto mo at tatanggap na ako ng bagong tenant. Tanong ng landlady. Opo, babalik na po kasi ako sa probinsya. Miss na miss ko na po kasi yung pamilya ko at baka matagalan pa bago ako maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Doon na lang po muna ako mag-e-extra habang naghihintay ng bar exam. O sige Ira, basta tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ulit na mauupahan. Welcome na welcome ka rito. Paalala pa ng landlady. Opo, maraming salamat po talaga. Tuluyan ang nagpaalam at naglakad patungo sa terminal ng bus si Ira, dalang kanyang maleta. Ay, nakakagutom naman tapos ang lamig. Dapat pala, uminom ako ng kape kanina. May bilihan kaya rito? Ang tagal ko na kasing hindi nakakauwi kaya hindi ko nakabisado. Lumingalinga siya at nakita niyang may bilihan ng kape. Sinulyapan niya ang bus na sasakyan niya. Hindi pa naman puno kaya pwede pa siyang bumili sandali bago umakyat. Pumila muna siya para bumili ng mainit na kape at doon na rin ininom. Bumalik siya sa sakayan ng bus at nagulat nang makita niyang paalis na ito. Naku, kapag hindi pa ako sumakay maghihintay pa ako ng matagal mamaya. Sandali po Manong, sasakay ako! Puno na standing na! Sigaw pabalik ng bus driver. Okay lang po! Nagpa siya si Ira na umakyat kahit standing na lang. Ang mahalagay makauwi siya ng maaga. Dahil kapag mamaya pa, siguradong maiipit pa siya sa traffic at lalong tatagal ang biyahe. Gusto niya makapagpahinga na. Doon ka sa dulo, miss. Baka mamaya may sumakay pa. Utos sa kanya ng konduktor. Okay po, pasensya na. Dalang malet, nagpunta si Ira sa dulo ng bus. Dahil sa kamamadali, hindi na niya na ipalagay ang gamit sa ilalim ng bus at hindi rin niya ito mabubuhat para ilagay sa itaas dahil mabigat. Napatingin si Ira sa lalaking nasa upuan katapat niya. Nakamask ito at nakasombrero. Pero nakatingin ito sa kanya ng masama. Nakaramdam si Ira ng takot. Napatikim siya at nagkamot at piniling iwasan na lamang ang tingin ng lalaki. Inilagay niya ang kamay niya sa hawakan sa taas. Hindi na naman siya nakatingin sa akin, hindi ba? Tanong ni Ira sa sarili. Sinilip niya lalaki at nagtagpo ang mga mata nila. Halos natakihin siya sa puso. Kaya ipinikit na lang niya mga mata at nagpanggap na hindi na siya nakatingin. Sandali, aalis na nga ako rito. Doon na lang ako sa may bandang unahan. Nakakatakot. Baka mamaya tutukan ako ng baril o kutsilyo. Akmang aalis na si Ira nang hawakan ng lalaki ang braso niya. Dahilan para mapatingin siya sa kanya. Anong kailangan mo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumayo ito at kinuhang maleta niya. Hoy, sandali, akin yan! Nagulat si Ira nang buhati ng lalaki ang maleta niya at inilagay ito sa compartment. Ikiniling pa ng lalaking ulo niya papunta sa upuan kung saan siya tumayo. Ako na lang yung uupo? Tinitigan siya ng lalaki bilang sagot. Pipi ka ba? Parang may naalala ko sa iyo Umupo na lamang si Ira at sinulyap-sulyapan ng lalaki. In fairness, gentleman, sayang nga lang at hindi ko makita yung mukha niya para malaman ko kung gwapo rin ba. Pero ang tangkad at machong-macho din Plus ang bango pa. Sandali, bakit ko ba siya inaamoy-amoy? Manyak ba ako? Inayos ni Ira ang sarili at tinampal-tampal ang pisngi. Pumikit siya at hindi niya na malayang nakatulog na pala siya sa gitna ng biyahe.
Miss Padan, bababa na ako. Sabi ng isang pasahero. Nagising si Ira nang may kumukulbit sa kaliwa niya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata at nakita niyang nakayakap siya sa unan. Ay mali, hindi sa unan, kundi sa hita ng lalaking nakatayo. Halos mapatalon siya sa gulat, ngunit tumayo na siya para makadaan ng pasahero sa kaliwa niya. Pagkatapos ito makalis, napatingin siya sa lalaking nasa kanan niya na siyang nakapitan niya kanina habang tulog siya. I'm sorry. Umiling lang ang lalaki at tinulak siya paupo malapit sa bintana. Ang lalaki naman ay umupo sa tabi niya. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Sanay kasi akong may yakap-yakap kapag natutulog eh. Pasensya na. Paliwanag ni Ira. Hindi ko tinatanong. Sagot ng lalaki. Nagulat si Ira na magsalita ang lalaki sa tabi niya. Baka sa lalim ng boses ito ang pagkayamot. Agad siya nakaramdam ng matinding takot, pati na rin sa paraan ng pagtitig nito sa kanya na masama. May naaalala siya sa taong ito, ngunit imposible. Imposibleng si Professor Alberto ito. Paano naman siya mapupunta rito? Hindi naman sila pareho ng probinsya. At bakit ba iniisip ko yung taong yun? Bakit? Huwag mo sabihin, kinoconsider mo yung offer ng mama niya. Ha? Ako ba yung kinakausap mo yung sarili mo? Napalingon si Ira sa lalaki at muling nagtagpo ang mga mata. Hindi. Kausap ko yung sarili ko. Pasensya ka na ha. Madalas ko kasing kausapin yung sarili ko na malakas. Matulog ka na lang. Oo, sabi ko nga, matutulog na ako. Sorry sa abala. Sumandali siya sa bintana at pinili na lamang patahimikin ang isip. Ilang minuto lang ay nakatulog na siya. At hindi na malaya ng oras na nakarating na pala sila sa destinasyon. Iminulat ni Ira mga mata at iniunat ang kamay. Napaigtad siya nang makitang nakadantay ang ulo niya sa katabi niyang lalaki na nakatingin sa kanya na masama. Agad niyang napansin ang laway na tumulo sa damit nito. Ay, naku po. Sorry, sandali. May wet wipes ako. Nasaan na ba kasi yun? Ay, andun sa maleta ko sa taas. Wait ha, pupunasan ko yan. Pero buntong hininga lang ang sinagot ng lalaki. Habang kinukuha nito ang bag niya, hindi siya pinansin at nagpatuloy na nakatingin na masama. Sandali, saan ka pupunta? Ibaba mo yung gamit ko, ikaw yung naglagay sa taas! Hindi siya pinansin ng lalaki at dire-diretsyong bumaba mula sa bus. Hoy! Ay, ang sungit talaga. Parang yung professor ko lang nung college ah. Lahat ba na lalaki sa mundo'y masusungit? Kaya hindi kayo nagkakajowa eh. Bakit ikaw, miss? May jowa ka na? Tanong sa kanya ng konduktor. Wala. Wala naman pala eh. Bakit? Gusto naman ako ng nanay niya na ipakasal sa kanya. Natawa ang konduktor. Bakit? Matanda siguro yung anak kaya kumikilos na yung nanay niya. Sinamaan ni Ira ng tingin ng konduktor. Hindi no, malapit lang yung mga edad namin sa isa't isa. At saka total nandiyan ka na naman kuya. Pwede bang tulungan mo akong ibaba yung maleta ko? Naiakyat mo pero hindi mo kayang ibaba. Tanong ng konduktor at buong lakas na kinuha ang maleta ni Ira. Hindi po ako yung nag-akyat niyan. Yung lalaki kanina kaso umalis na siya eh. Baka kasi nainis sa kaingayan mo. Dinig na dinig hanggang doon sa driver yung hilik mo. Napatakip si Ira ng bibig. Alo, seryoso ba? Oo, akala ko nga'y tambutso. Sige na, bumaba ka na. Ikaw na lang ang narito oh. Masyado mo nang naaksay ang oras namin. Ay naku, pati ba naman kayo kuya masungit din? Biro lang, ingat. Pahabol na wika ng konduktor. Ingat din po kayo sa biyahe. Nagpasalamat na si Ira sa bus driver bago bumaba. Napangiti siya na makitang nakaapak na siya sa hometown niya. Sa lamig na simoy ng hangin, bumalik sa kanya lahat ng alaala ng kabataan. Kinaladkad niya ang maleta papunta sa sakayan ng tricycle at ilang minuto lang ay nakarating na siya sa bahay nila. Masigla siyang binati ng kanyang pamilya. Aba, narito na ang dalaga natin! Umuwi na si Ira! Sinalubong si Ira ng kanyang inay ng mahigpit na yak. Lumabas din ang tatlo niyang kuya, pati na rin ang papa niya para isa-isa siyang yakapin. Ira, long time no see, kumusta? Pagbati sa kanya ng kanyang mga kuya. Okay lang po kuya, kayo po rito. Papa, kumusta po? Ayos lang naman kami anak. Pasensya ka na't hindi kami nakapunta sa graduation mo ha.
Sagot ng kanyang ama. Wala pong problema, Itay. Ang mahalaga naman ay narito na ako. Kahit na anak, siyempre, special na araw mo yon dahil sa wakas ay nakatapos ka na ng kolehiyo. Pasensya ka na't mahirap lang tayo. Wika ng kanyang ama, sabay ngiti ng puno ng kalungkutan. Namuo ang mga luha sa gilid ng mata ni Ira at sinuliyap ang kanyang inay na umiiwas ng tingin. Ano ba kayo? Kayo nga yung dahilan kung bakit nakatapos ako ng pag-aaral. Inuna niyo ako kaya huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko lahat para sa atin. Susuklian ko lahat ng mga sinakripisyo niyo. Nako, Ira bunso, wala kang dapat suklian dahil hindi kami nag-aangad ang kapalit sa lahat ng mga ibinigay namin sa'yo. Responsibilidad at obligasyon namin na alagaan at suportahan ka. Sabi ng kanyang kuya habang pinupunasan ng luha ni Ira. Salamat sa inyo. Pangako pagsisikapan kong makahanap ng magandang trabaho para makapag-ipon at makapagpatayo tayo ng negosyo para hindi na kailangang magsaka nila kuya sa initan. Sandali namang natahimik ang lahat at napansin ni Ira na parang iniiwasan nilang pag-usapan ng ilang bagay. Bakit kuya? May problema ba? Wala naman, Ira. Sige na, pumasok na tayo sa loob. May inihandang pagkain si inay para sa'yo. Nagluto siya ng masarap na sopas na maraming hotdog. Di ba at paborito mo yun? Sagot ng kuya Miko niya sa kanya. Talaga inay? Naku, sakto, hindi pa ako kumakain. Siguro makakarami ako ng sopas. Si Kuya Miko niya naman ang humila ng maleta ni Ira, habang sino Kuya Maki at Kuya Marco ang nagain ng sopas para sa kanya. Sandaling lumapit si Ira sa kanyang inay para magtanong. Inay, may problema po ba? Hindi ba't ganitong oras umalis sila kuya para magsaka? Mag-aalas 8 na po ng umaga. Huminga ng malalim ang kanyang inay at hinawakan ng kamay ni Ira. Yan, totoo kasi Ira. Dumating ang may-ari ng lupang sinasaka na mga kapatid mo kagabi. At silang tatlo yung napipisil na tanggalin. Kailangan daw kasing magbawas ng trabahador. Ano? Hindi naman pwede yan, Nay. Hindi ba't sabi ninyo sa akin na isa sa mga mabibilis at magagaling na magsasaka sila kuya? At bukod pa doon, mapagkakatiwalaan at masipag. Bakit naman tatlo pa silang tatanggalin? Yun nga yung pinagtataka namin. Pero wala naman tayong magagawa dahil may karapatan silang magtanggal at kanilang pag-aari naman yung sakahan. Sagot ng kanyang inay. Hindi naman makatarungan yan, Nay. Ay mabuti pala't umuwi ako. Sa huba nakatira yung may-ari at na makausap ko. Hindi pa ako nakakapag-take ng bar exam pero kahit na papano may alam ako sa batas at sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Hindi porke mayaman sila may karapatan silang abusuhin yung mahihirap. Napatayo si Ira. Kaya napalingon ng mga kapatid niya. Oh, Ira, saan ka pupunta? Ito na yung sopas mo. Kain na. Tawag ni Kuya Marco. Hindi. Samahan niyo muna ako at pupuntahan natin yung may-ari ng lupang sinasakahan niyo at susugurin ko siya. Hinahamon niyang bagong graduate ng abugas siya? Sandali, Ira! Sigaw ni Kuya Maki. Lumabas na si Ira at hindi na rin napigilan ng amang kanyang anak. Sinundan siya ng tatlo niyang kuya habang binabaybay nilang daan patungo sa bahay ng may-ari ng sakahan. Sigurado ka ba susugurin mo sila, Ira? Paano kung lalo sila magalit? Tanong ni Kuya Marco. Naku, Kuya Marco, may karapatan kayo kasi pwede siyang ireklamo sa dole. Ira, wala naman kaming kontrata sa kanya. Sabi ni Kuya Maki na halatang pag-alala sa mukha. Kahit na kuya, meron man o walang kontrata, pwede natin siyang ireklamo sa dole kung basa-basa niya kayong tatanggalin na sabay-sabay. At mako-question pa nga siya kung bakit wala kayong mga kontrata. Pero magsasaka lang kami, Ira. Sagot ni Kuya Maki na baka sa lumbay sa mga mata. Kahit na Kuya Maki, hindi nilalang lang yung magsasaka. Dahil sa inyo kaya nga ako nakatapos. Dahil sa mga magsasaka, may mga kaning kinakain ng mga mamamayang Pilipino. Kahit hindi pwedeng basa-basa na lang kayong tanggalin. Kayo pa bang mawawalan ng pangkain kung dahil sa inyo kaya may bigas? Natahimik ang magkakapatid. Hindi na nila pinigilan si Ira at tinuro na lamang nila kung saan matatagpuan ang bahay ng amo ng mga kapatid. Duman sila sa isang magarang bahay na may 3 palapag at mataas na gate, kaya hindi na nag-atubiling mag-doorbell si Ira. Tao po! May tao ba dyan? Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto. At laking gulat ni Ira na makita matandang babae na may kasamang galak sa mukha. Nang makilala siya na matanda, hindi na nakapagpigil at agad siyang pinapasok. Miss Ruiz,
Anong ginagawa mo rito? Tanong ng matanda habang binubuksan ng gate. Nagbago ng isip mo? Paano mo nalamang dito ang bahay ko? Nagkatinginan na mga kuya ni Ira at kapwa naguguluhan. Laking gulat nila na makita matandang babae na kumapit sa braso ni Ira. Ano po kasi? Kayo raw po yung may-ari ng sakang pinagtatrabahuhan nila kuya. Gusto ko lang po kayong makausap. Kapatid mo bang mga yan? Ang alam ko'y tinanggal ko na sila sa sakahan. Sagot na matanda. Yun na nga po, kaya ako nandito. Gusto kong tanungin kung bakit yung sila tinanggal. Maayos naman silang magtrabaho. Mga kapatid ko sila at kilala kong mga yan. Wala ho sa tamang pagtanggal niyo sa kanila. Paanong wala sa tama? Ako may-ari at may karapatan akong tanggalin kung sino gusto kong tanggalin. Git pa ng matanda. Kung ganon, mapipilitan po akong isumbong kay sa dole. Hindi po tama na tanggalin niyo sila ng trabaho. Binitiwan ng matanda ang kamay ni Ira. Aba, ginagamit mo sa akin ang pinag-aralan mo sa abogasya. Pero nakalimutan mo na ba na abogado rin ang anak ko? Kayang-kaya kitang labanan sa korte. Hindi makapaniwala si Ira sa sinabing yun ng matanda. Naalala niyang anak nito na si Professor Alberto at dagli siyang nakaramdam ng takot. Maliban na lang kung makipagkasundo ka sa akin. Nakangiting sambit ng babae. Ano po? Makipagkasundo? Oo, kung pakakasalan mong anak ko, ibabalik ko sa sakahan ng mga kapatid mo. Baka bigyan ko pa kayo ng lupa dito sa probinsya. Ano, payag ka ba? Alok na matanda na nagpagulat sa lahat. Wala nang nasabi pa mga kapatid ni Ira sa kanilang narinig. Ang alok na matanda ay bigla na lang nagdulot ng pagkabigla sa kanila. Walang makapagsalita at nagulat ang lahat sa tindi ng imbitasyon nito na siyang labis na tinutulan ni Ira. Hindi ko po siya gusto. Hindi ko siya pakakasalan. Pag-isipan mong mabuti, Miss Ruiz. Pakakasalan mo lang anak kong si Kian. Wala ka nang poproblemahin pa. Babalik sa sakahan ng mga kapatid mo at pamamanahan ko pa kayo ng lupa. Hindi ka na rin mahihirapan sa bar exam dahil may asawa kang pwedeng mag-review sa'yo. Pahabol ng matanda na para bang sinasabi niyang walang paraan para tumanggi. Ayoko po. Hindi na magbabago yung isip ko. Ayoko sa kanya. Pumalik ka na lang dito kapag buo ng desisyon mo. Paalam. At sinara na ng matanda ang gate. Tumalikod si Ira at naglakad papalayo habang ang kanyang mga kapatid ay nanatili sa labas, naguguluhan. Anong ibig niyan sabihin, Ira? Anong pakakasalan? Tanong ni Kuya Miko. Oo nga, Ira. Kilala mo yung matandang yun? Bakit kung kumapit siya sa'yo kanina ay parang close kayo? Singit naman ni Kuya Maki. Sandali. Tama bang narinig ko? Gusto niyang ipakasal ang anak niya sa kapatid natin? Hindi ako makakapayag. Sabi ni Kuya Marco. Hindi na nakapagsalita si Ira. Masyado na siyang lutang para intindihin pa ang mga tanong ng kanyang mga kapatid. Oh, anong nangyari, Ira? Tanong ng kanyang inay nang makita siyang pumasok sa loob. Ngunit hindi na nakasagot si Ira at patuloy na naglakad papasok sa kanyang kwarto. Dahil sa labis na kalituhan, nahiga si Ira sa kama at muling binanggit sa sarili ang mga sinabi ng matanda. Akala ko'y tatahimik ng buhay ko. Bakit naman ang litliit ng mundo? Bakit ang nanay ng dati kong professor ang may-ari na sakang sinasakan ng mga kapatid ko? Bakit? Wala na ba talaga akong takas at patuloy na hahabulin ng mga nakakatromang pangyayari sa buhay ko? Nagulat si Ira na pumasok ang kanyang ama sa kwarto at may pag-alala sa mukha. Ira, totoo bang sinabi ng mga kuya mo? Hindi ako makakapayag ha. Hindi ka magpapakasal sa taong hindi mo gusto. Tanong ng kanyang itay na punong-puno ng pangamba. Napabuntong hininga si Ira at nagsalita. Opo, tay. Gusto niya akong ipakasal sa anak niya na dati kong professor na muntik akong ibagsak. Ano? Muntik kang bumagsak? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang itay. Opo, itay. Napakasungit kasi na lalaking yun. Napaka-stricto. Tapos kapag nagpa-exam, right minus wrong. Kapag enumeration, kapag mali ang isa, mali lahat. Sumingit naman ang inay ni Ira na pumasok sa loob ng kwarto. Ang tatlo niyang kuya ay nasa likod ng pintuan at nakikiosyoso. Sandalian. Hindi ba't may kinukwento ka sa akin noon?
Si Professor Kian Alberto ba yun? Natandaan kong pangalan niya kasi sabi mo, unang kita mo pa lang sa kanya ay nagka-crush ka na. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ira. Mama, hindi totoo yan. Ah, hindi ba? Pasensya na. Ayun kasi yung pagkakatanda ko. Iba pa bang teacher ang tinutukoy mo? Napaiwas si Ira ng tingin at napakagat sa labi. Si Mama naman, bakit pa sa lahat ng oras na ibubuka niya ang bibig niya? Yun yung mabubuko ako. Ah, basta tay, wala kang dapat ay pag-alala dahil hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahala. Mabuti naman kung ganon. Huwag mo nang isipin na mga kapatid mo dahil makakahanap naman sila ng ibang trabaho. Sambit ng kanyang itay tsaka tinapik ang kanyang balikat. Sinulya pa ni Ira ang mga kuya niya habang tumatango-tango. Sa isang banda, nakaramdam siya ng lungkot. Ginagawa nilang lahat para sa kanya. Pero siya, anong nagawa niya na para sa kanila? Kinabukasan, wala pang araw na lumabas si Ira ng bahay. Masyadong malalim ang iniisip niya kaya hindi siya ganong nakatulog. Saan siya pupunta? Hindi rin niya alam. Magliliwaliw lang habang nag-iisip. Mabuti na lang at hindi ko sila nagising dahil tiyak na hindi nila ako papayagan lumabas. 5:00 pa lang na madaling araw eh. Nagsimula siya maglakad at binaybay ang bukirin. Kitang-kita niya rin ang unti-unting pagbubukan liwayway na parang inaalis sa mga bagabag at iniisip niya. Sana makapasa ako sa bar exam para naman may ahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. Hindi na nila kailangang magtrabaho dahil ako na yung bahala sa kanilang lahat. Lalo na kina Inay at Itay. Wala na silang aalalahanin pa. Nasa kalagitnaan siya ng pag-uusap sa sarili nang may tumigil na tricycle sa harapan niya. Bumaba roon ang isang matangkad na lalaki na agad niyang nakilala. Professor Alberto? Sandali, hindi ko siya professor pero parang bastos naman kung tatawagin ko siyang Kian lang. Hindi naman kami close. Hay, bakit ko ba siya tatawagin? Dapat umaalis na ako. Palihis na siya ng daan nang marinig niyang pagtawag ni Kian sa pangalan niya. Automatic siyang naestatwa. Miss Ruiz, halika rito, tulungan mo ko. Napakamot na lang siya sa batok at wala siyang nagawa kundi ang lapitan siya. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, Prof? Huwag mo akong tawagin, Prof. Hindi na kita estudyante. Napangiwi naman ang dalaga. Bakit mo ko inuutusan? Anong sabi mo? May sinasabi ka? Ah, wala po sir. Ano po ba yun? Sinaman siya ni Kian ng tingin. Si Ira naman ay patuloy na kinausap ang sarili. Sandali nga. Ano bang ginagawa ng lalaking ito rito sa probinsya? Huwag niya sabihing probinsya niya rin to. Ay malamang, narito nga palang mama niya. Teka, alam na niya kayang plano ng mama niya sa amin? Nanlaki ang mga mata ni Ira. Huwag mo kong palakihan ng mata. Dali mo na to. Ha? Inabot ni Kian sa kanyang isang paper bag. Napansin naman ng dalaga ang bag na sinakbit ni Kian sa balikat at ang suot nito pati ang pantalon. Sandali sir! Ikaw? Ikaw yung nakatabi ko sa bus? Masyadong malakas ang boses mo. Marami pang natutulog. Sinundan niya si Kian sa paglakad. Pero sir, kung magkasabay tayo kanina, bakit ngayon ka lang? Bakit interesado kang malaman kung saan ako galing? Naumid ang dila ni Ira nang makita niyang umisa si Kian. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Pinaglalaroan pa siya nito. Para nagtatanong lang eh. Bawal na bang magtanong? Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako pwedeng magbakasyon pagkatapos pasakitin ng isang estudyante kong ulo ko? Natahimik naman si Ira nang maaalala niyang grades niya kay Kian. Natigil siya sa paglakad at tumama siya sa likod ito. Hindi niya napansing huminto pala si Kian sa paglakad. Magsasorry na sana siya na magsalita si Kian. At balita ko pa, gusto ng mama ko na ikasal ako sa babaeng yun. Namulang pisngi ni Ira nang magtagpo mga mata nila. Hindi niya alam kung bakit. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Lumayo siya kay Kian sa pag-alalang maririnig siya nito. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako pumayag sir. Masyado nang malaki yung abalang na idudulot ko sa inyo. At isa pa, sakit lamang ako sa ulo. Mas makakabuti kung magpapakasal kayo sa taong makakasundo nyo. Umiwas siya ng tingin at nakita niyang unti-unti nang nagliliwanag ang paligid. Namangha siya sa ganda ng palayan na nakapalibot sa kanila.
Kian. Po? Kian ang itatawag mo sa akin. Napalingon si Ira kay Kian at ilang beses na napakurap. Po? Bakit naman kita tatawagin sa pangalan mo? Dahil masyadong nakakatanda ang sir o prof. Tsaka huwag ka na rin mangupo sa akin dahil baka dumami yung puti kong buhok. Ayoko munang maalala ang buhay guru ko sa Maynila. Gusto kong magpahinga. Tinalikuran ni Kian si Ira. Okay po sir, sige Kian. Yak, kinilabutan agad ako. Nagmamadaling tumingin si Kian sa direksyon ni Ira. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, Kian sige, saan ba tayo papunta? Kanino ba tong paper bag na pinabitbit mo? Sa mama mo ba? Sa'yo yan. Hindi agad nakahabol si Ira sa mga pangyayari nang makitang laman ng paper bag na hawak niya. Mga bulaklak at ang graduation picture ko? Agad siyang napahaplos sa mata. Kinuha ni Ira ang larawan tsaka tinignan. Nasa iyo lang pala to. Nagpakahirap pa akong hanapin kay Manong, ikaw pala yung kumuha. At tama nga sila. Nakangiti ka nga. In fairness, gwapo ka talaga kaya naging crush kita eh. Kung hindi ka siguro masungit, crush pa rin kita hanggang ngayon. Dahil dito, napatigil si Ira nang mapagtanto niya ang kanyang sarili. Pinagtatampal niyang pisngi. Ira, tumigil ka. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Hindi ba't lumabas ka para magmuni-muni? Bakit parang nakakalimutan mo na dahil lang nakita mo si Prof. Sungit? Tulad ng isang tunog na galing sa malayo, narinig ni Ira ang boses ng mama ni Kian na sumalubong kay Kian sa pintuan. Kian anak, narito ka na. Saan ka ba sumusuot? Nagulat si Ira nang mapansin niyang malapit na pala sila sa bahay ni Kian. Hindi niya napansin dahil masyadong nakuhang atensyon niya ng graduation picture. May dinaanan lang ako. Sagot ni Kian habang papasok sa bahay. Ganun ba? Teka, tama pa. Si Miss Ruiz ba yung kasama mo, anak? Tanong ng mama ni Kian na nakatingin kay Ira. Parehong nakatingin na mag-ina kay Ira ngayon. Magkasama kayo? Anong ibig sabihin nito? Miss Ruiz, pumapayag ka na ba sa inaalo ko? Ma, mukhang kagigising pa lang niya. Hindi niyo pa siya makakausap na matino. Ay sabagay, tama ka. Halika muna iha. Nag-aalmusal ka na ba? Gusto mo ng kape? Napansin ni Ira na lumapit ang mama ni Kian at hindi niya alam kung bakit. Ngunit napilit siyang maglakad patungo sa bahay ng mga ito. Sumalubong sa kanya maganda, malinis at malawak na bahay ng pamilya Alberto. Tila hindi pa siya makapaniwala na naroon siya. Huwag kang mahiya, iha. Magiging isa rin naman tayong pamilya. Wika ng mama ni Kian. Ma, tigilan mo na nga siya. Parang kanina niya pang pinipigilang masuka dahil sa akin eh. Hindi nakayanan ni Ira ang mga biro at napakamot sa ulo. Hindi yan totoo. Bakit naman siya masusuka sa'yo eh? Napakagwapo mo. Di ba, iha? Opo. Ano? Hindi. Sandali. Ano ba itong sinasabi ko? Habang pinagmamasdan siya ni Kian, napansin niyang humisi ito at nagubad ang jacket para ilagay sa rack. O iha, uminom ka muna ng gatas. Ipinagtimpla kita. Naisip ko na baka hindi ka umiinom ng kape. Alok ng mama ni Kian. Umiinom siya, ma. Napanganga si Ira habang tinitignan si Kian. Kailan mo pa nalaman na umiinom ako ng kape? Nakita kita sa bus na umiinom ng kape. Tumuli na sa kusina si Kian upang magtimpla ng kape. Napalunok si Ira habang pinagmamasdan si Kian. Hindi na kasi ito nakatuksido, kundi pambahay na lang. At wala ng salamin na madalas itong isuot kapag nagkaklase. Tila ba may ibang itsura ito ngayon at tila naging bata sa mata ni Ira. Nakita mo ko? Oo, katabi pa nga kita, hindi ba? Ano? Magkatabi kayo? Ibig sabihin, magkasabay kayong pumunta rito sa probinsya. Ano nangyari? Kumusta ang unang travel niyong magkasama? Masaya ba? Nakilala niyo bang isa't isa? Tanong ng mama ni Kian. Oo ma, nakilala ko talagang isang yan. Naalala ni Ira ang mga kabaliwang ginawa niya sa bus kahapon. Kung alam lang niya nakatabi siya, marahil ay nag-ayos siya na maayos. Hindi niya sana tinanggap na makatabi siya at baka mas pinili na lang niyang maghintay ng ibang bus kaysa makasama siya. Di ba buti? Natutuwa akong marinig ang mga bagay na yan, Kian. Masaya ako na parang nagkakasundo kayong dalawa.
Maligayang tono ng ina ni Kian. Anong nagkakasundo? Hindi ko ho kasundo yung anak niyo. Sandamakmak na trauma ho yung idinulot niya sa akin. Kaya hindi ko po tatanggapin yung alok niyo. Nawala ngiti sa labi ng mama ni Kian. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa sa'yo ng anak ko? Nilapitan siya nito at hinaplos ang buhok. Sinubukang pakalmahin siya. Ibinigay pa ang gatas na inilabas mula sa kanyang kusina. Sabihin mo sa akin, dahil ako mismo magpaparusa sa kanya. Isumbong mo sa akin lahat ng pinagagagawa niya sa'yo. Sabay hawak ng kamay ng ina ni Kian kay Ira na halatang may malasakit sa kanya. Napakasungit po ng anak niyo. Lagi niya akong pinagagalitan. Kahit gusto kong magpaliwanag, hindi niya ako hinahayaan. Nang tumingin si Ira kay Kian, kitang-kita ng lalaki ang galit na parang hindi matawaran. O sige iha, magbigay ka ng example. Sagot ng ina tsaka hinagod ang likod ni Ira. Nakakatakot po siya. May lagnat po ako noon pero pinilit ko pa rin pumasok para makapag-take ng exam. Nalit lang po ako ng 1 minuto pero hindi na niya ako pinapasok. Tumulo ang mga luha ni Ira habang naaalala ang mga hindi makatarungang pangyayari. Tapos, nagpapaliwanag ako sa kanya. Halos lumuhod na nga ako sa harapan niya pero hindi siya nakikinig sa akin eh. Pinahiya niya pa ako sa buong klase. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Kian, totoo bang sinasabi ng dalagang ito? Ma, tama lang ang ginawa ko. Sinabihan ko na sila nung una na hindi ko gusto yung nalilate. May sakit nga siya. Wala ka ba talagang puso? Sigaw ng ina ni Kian. Wala po talaga siyang puso. Tapos dahil doon, ibabagsak niya ako sa subject niya. Kasalanan ko bang nakakalagnat yung kasungitan niya? Tumangi si Ira. Sa sobrang takot ko sa kanya, nag-aaral ako buong gabi. At dahil sa puyat kaya ako nilagnat. Pero kahit na ganun, sinubukan ko pumasok sa klase niya. Pero wala siyang awa. Hindi ako makapaniwalang ganyang kalupit ang anak ko. Pasensya ka na iha. Wala akong ideya. Mabait naman kasi siya sa akin at masunurin. Hindi ko alam na masahol pa pala siya sa dad niya. Hayaan mo't pagagalitan ko sila ng dad niya. Ma, wala na si Papa. Oo nga't wala na siya. Pero siyang malaking dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pupuntahan ko siya sa puntod niya ngayon din. At pagbalik ko, tayong dalawa naman na mag-uusap. Sigaw ng ina ni Kian na kinuha ang bag at naglakad palabas ng bahay. Sandali po, marami pa po akong kwento. Hindi lang yun ang ginawa niya sa akin, ma'am. At marami pa siyang ginawa sa'yo. Hindi ko na to kinakaya, Jesus Mariosep. Mamaya iha pagbalik ko, kailangan ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Dahil sumasakit ang bato ko sa anak ko. Hintayin mo ko. Litanya pa ng ina ni Kian. Naiwan si Ira sa bahay ni Kian. Habang si Kian naman ay tahimik na nakatayo. Isang takot ang umakyat sa dibdib ni Ira habang pinipilit niyang kalmahin ang sarili. Ang lalaki sa kanyang harapan ay hindi nakatulad ng nakita niya noon. Ano pa mga ginawa ko sa'yo? Ha? Wala. Ikwento mo, makikinig ako. Napatingin si Ira nang umupo si Kian sa kaparehong upuan kung saan siya nakaupo. Isang dipang pagitan sa kanilang dalawa. Ano kasi? Nakakatakot ba talaga ako? Napabuga si Ira at kusang nagsalubong ang mga kilay. Oo kaya? Kahit ngayon? Oo. Natawa si Kian. Kung ganon, anong dapat kong gawin para hindi ka matakot sa akin? Ha? Kako, anong dapat kong gawin para mag-iba yung tingin mo sa akin? Sinubukang pigilan ni Ira ang hikbi bago sagutin ang tanong ni Kian. Ngumiti. Siguro kapag madalas kang ngumiti, hindi na ako matatakot sa'yo. Ganito? Ay, mas lalong gusto kong umiyak dahil sa nakakakilabot mong ngiti. Paano ba kasi? Mag-isip ka na magandang bagay na makakapagpasaya sa'yo. Usa ka namang mapapangiti kapag ganun eh. Ganito ba? Tinitigan siya ni Kian at isang matamis na ngiti ang ipinakita nito sa kanya. Nasilaw si Ira, muli na namang pumintig ang puso niya. Oh, bakit umiiyak ka pa rin? Kasi naman, napalingon si Ira sa tabi tsaka bumulong. Paano ko sasabihin ang gwapo niya? Nakakainis dahil nakakatakot siya pero ang gwapo niya pa rin. Sorry na. Sorry kung natakot kita nun. Trabaho ko maging stricto sa pagtuturo para magkaroon ng boundary ako at kayo ng mga estudyante ko.
Biruin mo, graduate ka na ngayon. Nakaraos ka. Magre-review ka na lang at magte-take ng bar exam. Pagkatapos sa'yo magiging abogado ka na rin. Sa tingin mo ba, hindi nakatulong yung pagiging masungit ko? Muling napaluha si Ira kasabay ng pag-ining. Sobrang nakatulong. Dahil sa'yo, mas lalo ako nagpursige mag-aral. At panatag ako makakapasa ako sa bar exam dahil sa'yo. Very good. Huwag ka nang umiyak. Ubusin mo na yung iniinom mong gatas. Pagkatapos, ihatid kita sa bahay mo. Tumayo si Kian. Ihahatid mo ko? Oo naman. Pero sabi ng mama mo, hintayin ko raw siya. Gusto mo pa bang makausap si mama? Natawa si Ira. Hindi. Ipagdidildilan niya lang sa akin na magpakasal tayo eh. Bakit? Ayaw mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Ira at napatayo. Hala, bakit? Gusto mo? Agad niyang naikrus ang kamay sa dibdib. Kumunot naman ang noo ni Kian at natawa. Kung may dapat matakot sa ating dalawa, ako yun. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo sa akin sa bus? Naalala ni Ira ang pagkapit niya sa hita ni Kian. Sandali, nahawakan ko bang ang ano niya? Hindi naman siguro, di ba? Dahil sa nasaksihan ko, wala magtatangkan tumabi sa'yo sa pagtulog. Nagpantingan-tinga ni Ira kaya nasugod siya kay Kian. Anong sabi mo? At sabi ko, mataturn off lahat ng lalaki makakasama ka sa pagtulog sa lakas mong humilik habang tumutulo ang laway. Bakit ba lakas mong mga Sar? Gusto mo bang nakikita kong umiyak at miserable? Nagulat siya nang pahiri ni Kian ang luha sa gilid ng mata niya, gamit ang likod ng hintuturo nito. Bakit ba kasi ang bilis mong umiyak? Halos sinukin si Ira sa ginawa ni Kian. Sa tingin ko, kapag umiyak ka na, lahat ng lalaki gugustuhin patahanin at yakapin ka. Napaiwas si Ira ng tingin at muling napabulong sa isipan. Bakit ang lakas niya sa mga ganito? Kayang-kaya niyang pakuloy ng dugo ko. Pero nagagawa niya rin akong pakalmahin dahil sa mga ganitong pasimple niyang banat. Anong ibig mo sabihin, Kian? At sabi ko, masyado mo na nakrus ang boundary na, itinayo ko. At halos lahat ng parte ng katawan ko ay nahawakan mo na. Kaya pakasalan mo ko. Ha? Pakasalan? Ano ka, babae? Babae lang bang may karapatan? Kung ikaw bang nasa kalagayan ko at nahawakan ko na lahat ng sayo, papayag ka ba na hindi kita pakasalan? Isipin mo nga. At bakit ko naman iisiping hinahawakan mo ko? Hindi pa ako nasisira ng bait, no? Sus, huwag ka na magkunwari. Alam ko naman na crush mo ko. Napanganga si Ira. Masyado bang halata na may lihim siyang pagtingin kay Kian? Wala kang pruweba dyan, oh. Bakit naman kita magugustuhan, Aber? Kahit tayo na lang yung natitira sa mundo, hindi kita pipiling pakasalan, no? Talaga? Oo, no? Sino ka ba? Nagulat siya nang humakbang si Kian papalapit sa kanya. Kung ganoon, bakit nandito ka pa? Hindi ba't ilang beses sa kitang sinungitan nun? Huwag pa sabihin gusto mo yung mga lalaking hindi ka pinapansin. Ano? Hindi totoo yan, oh. Mali ako. Kasi hindi mo gusto yung mga lalaking hindi ka pinapansin dahil isa lang yung gusto mo. At yun ay ako. Tama ba, Ira? Napatitig siya kay Kian nang tawagin itong pangalan niya. Bakit ikaw? Bakit mo ako kinuha yung graduation picture ko na kasama ka? Bakit mo binigay sa akin yung paper bag na may bulaklak na para bang inaasahan mo darating ako sa'yo? Kung hindi ba tayo nagkasalubong kanina? Ibibigay mo pa rin ba sa akin yun? Bakit hindi mo sagutin yung tanong mo? Mukha bang alam ko yung sagot? Kaya ako nga tinatanong eh. Ano sa tingin mo? Bakit hindi mo ako diretsuhin? Masyado nang maraming iniisip ko para dumagdag ka pa. Naputol ang pagsigaw niya nang mabilis siyang hinalikan ni Kian. Talagang nanigas ang buo niyang pagkatao dahil sa ginawa nito. Napalunok siya habang tinititigan ng mga mata ni Kian na magkahiwalay ang mga labi nila. Bakit mo ko hinalikan? Sinagot lang kita. Ha? Sa marami mong tanong. Pero ang sagot na iyon ni Kian ay mas lalo lamang nagpagulo sa utak ni Ira. Hindi na siya nagpahatid kay Kian at umuwi na siya sa bahay habang kapit ang dibdib. O Ira, saan ka galing? Kanina ka pa naming hinahanap. Kahapon ay hindi ka kumain. Tanong ng inay ni Ira sa kanya. Okay lang po ako, inay. Babalik lang po ako sa kwarto at magpapahinga. Napagod po ako sa pagja-jogging eh. Ganun ba? Sige, magpaalam ka muna sa mga kuya mo. Bakit inay? Saan po sila pupunta? Ay babalik sa sakahan.
Tinawagan sila kanina at binabawi na raw ni Mrs. Alberto ang kanyang desisyon. May nabanggit po ba siya tungkol sa akin? Wala naman, kaya huwag ka na mag-alala anak. Magpahinga ka muna rito sa atin para makapag-focus ka sa pagre-review mo. Kami nang bahala sa lahat. Pinili ni Ira na bumalik na lamang sa kwarto at hindi niya nga namalayan ng araw na 1 linggo na pala siyang hindi lumalabas. Dinadalhan lang siya ng pagkain. Anak, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong naman iyon ng itay niya sa kanya. Opo itay, nagre-review lang po ako. Sinikap niyang ibaling na lamang sa pagre-review ang pag-iisip kay Kian. Lalo nang nangyari nung huling beses silang nagkita. Napatingin siya sa paper bag na nasa basurahan. Natuyo na mga bulaklak. Napabuntong hininga siya at kinuha yon. Pati ang graduation picture na magkasama sila ni Kian. Ano nga bang ibig sabihin kung bakit kinuha mo to? Imposible naman kasing gusto mo ko eh. Napakagat si Ira sa kanyang labi. Ay, ngayon. Paano pa ako makakapag-focus kung iniisip na naman kita? Bakit mo ba kasi ako hinalikan? Abala ka masyado sa inaaral ko. Alam mo ba yun? Itinapon niyang picture at bumalik sa kama para matulog. Pero kinakain talaga ng utak niya ang pag-iisip sa lalaking yon. Ay, kailangan ko lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Tumayo siya mula sa kama at lumabas ng kwarto. O anak, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang inay. Diyan lang nay, babalik din po ako agad. Nagsimulang maglakad si Ira at hindi niya namalayan na nakaabot na pala siya sa palayan kung saan nagtatrabaho mga kuya niya. Agad niya silang nakita at tinawag para kawayan. Ang popogi niyo naman, mga kuya ko ba talaga kayo? Oo, Ira. Ang ganda mo dyan sa malayo. Sa malayo ka na lang ha. Pangangantsaw ng kanyang kuya. Aba naman, kayo nga yung pinuri ko, ako pa yung nilait niyo. Hindi ka naman nilalait. Sabi nga namin maganda ka. Kung puntahan ko kayo dyan at sakalin. Wag na, mapuputikan ka lang dito. Kaya na namin to, at saka may bago kami recruit. Kilala mo ba tong ungas na to? Napanganga si Ira nang makitang lalaking iyon sa tabi ng mga kuya niya. Ito yung anak ni Madam. Sinasamahan kaming magtanim kasi gusto niya raw matanggal yung mga iniisip niya. Pero parang imposible kasi nakita ka niya. Hirit pa na mga kuya niya tsaka nagsitawan ng lahat. Samantala, si Ira ay gulat na gulat. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama ni Kian sila kuya? Kung sa bagay, kasing edara ni Kian si Kuya Maki at mas matanda sa kanya si Kuya Miko. Samantalang si Kuya Marco ay mas bata sa kanya ng 1 taon. Pero bakit nga ba sila magkakasama? Binubuko niya ba ako sa mga kuya ko? Napalingon siyang muli sa mga ito at sinigawan. Hoy! Pinag-uusapan niyo ba ako, ha? Oo, pero wag kang mag-alala dahil secret lang namin. Sagot sa kanya ng kuya niya. Ano? Teka nga, wag niyo masyadong pahirapan ha, hindi siya marunong sa ganyan. Ano palang akala mo sa akin? Nagulat si Ira nang sinigawan siya ni Kian at hindi naman siya nakasagot agad. Ay basta, uuwi na nga ako. Nasira ng araw ko. Ang arte mo raw, sabi ni Kian. Anong sabi mo? Wala akong sinasabi ah. Humanda kayo sa akin kapag nakaahon kayo dyan ha. Pag-uumpugin ko kayong lahat. Padabog na umuwi sa bahay si Ira pagkatapos ng engkwentro niya sa mga kapatid niya at kay Kian. Anong naisip ni Kian para magsaka? Katulad ko ba siya na iniisip ang nangyari? Ay, kainis naman. Imbis na mawala siya sa isipan ko, lalo pang lumala. Mababaliw na ako. Napahawak siya sa buhok at sinabunot-bunutan ng sarili. Hindi niya mapigilang mapangiti dahil lang nasilahan niya si Kian. Kaasar, bakit ang gwapo niya kanina kahit puro putik siya? Kahit na nakasuot siya ng mga sira-sirang damit. Bakit parang mas gusto ko yung sirain? Sandali Diyos ko naman, ano ba itong pumapasok sa utak ko? Imbes na nagre-review ko, puro kalandian pa itong inaatupag ko. Pinilit ni Ira na tanggalin ang mga distraction at muling nag-aral. Ngunit hindi talaga mawala-wala ang tuwa na dulot ng bawat kibot ni Kian kanina. Ilang oras na lumipas nang marinig niya mga tawanan mula sa labas ng kwarto. Kaya sinilip niya kung anong kaguluhan ang nangyayari sa bahay. Laking gulat niya nang makita si Kian. Utang na loob, anong ginagawa niya rito? Agad niyang naisarang pinto ng kwarto nang makita niyang papalapit sila sa kanyang dako.
Diyan yung kwarto ng kapatid naming si Ira. Medyo abala siya sa pag-aaral kasi malapit na yung bar exam. Hindi ba't abogado ka rin? Paano kung tulungan mong kapatid namin? Huwag kayong mag-alala dahil makakapasang kapatid niyo. Matalino siya. Napangiti si Ira sa narinig. So, ganun pala siya makipag-usap kina kuya? Sa bagay, tama ka dyan. Mabilis nga siya matuto. Saad ni Marco. Pero mabilis ding makalimot. Napakunutan noon ni Ira at hindi napigilan agad na buksan ang pinto para sagutin ang sinabi ni Kian. Ano sabi mo? Mabilis ako makalimot? Akala mo ba nakakalimutan ko yung ginawa mo sa akin? Halatang nagulat ang mga kuya ni Ira sa paglabas niya mula sa kwarto. Bakit, Ira? Anong ginawa ni Kian sa'yo? Tanong ni Maki. Tanong balik sa kanyang ginawa ni Kian at agad siyang nagsisi sa tabil ng bibig. Magsasalita na sana si Kian nang takpan ni Ira ang bibig at mabilis siyang hinila papasok sa kwarto. Ira! Anong ibig mo sabihin? Bakit mo siya pinapasok sa kwarto mo? Sigaw ng mga kuya niya habang kumakatok. Pero sinara niya na ang pinto at nilak. Sandali, Ira. Mas makakabuti kung hindi mo ilalak ang pinto. Buksan mo na bagya para hindi nila isiping may ginagawa tayo. Ano naman? Ikakasal naman tayo eh. Bakit ba ganito yung bibig na to? Kung ano-ano yung sinasabi. Pinagtatampal ni Ira bibig niya. Bakit mo ba ako dinala rito sa kwarto mo? Tignan mo yon. Tinuro ni Ira ang study table niya. Anong meron? Ilang gabi ko nang sinusubukan mag-aral pero hindi ako makapag-focus. Kung ganun, alisin mo yung mga nakakaabala sa'yo. Ito na nga, gagawin ko na. Hinarap niya si Kian muli at saka huminga ng malalim. Kian Alberto, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus. Gusto ko mag-aral dahil gusto ko makapasa sa bar exam para makakuha ng magandang trabaho at maitaguyod ang pamilya ko. Pero dahil sa ginawa mo, hindi ako makatulog na maayos. Palagi kitang naiisip. Imbes na nagbabasa ako para akong tanga na mapapangiti dahil babalik sa alaala ko na hinalikan mo ko. Nanatiling nakikinig si Kian habang patuloy siya sa pagsasalita. Wala na talagang atrasan ito. Sasabihin na niya. Muli siyang humugot ng lakas ng loob para ituloy ang sasabihin. At kanina, lumbas ako kasi hindi ko na kaya. Babaliw na ako kakaisip sa'yo. Gusto kong umamin sa'yo na sa tingin ko nagugustuhan na kita. Ewan ko, oo na, dati pa naman crush na kita kaya palagi akong umiiyak kasi ang sungit-sungit mo. Nasasaktan ako kasi hindi mo ko pinapansin. At tanggap ko naman na wala akong pag-asa sa'yo at wala kang gusto sa akin. Kaya para mawala na tong lahat ng iniisip ko, tapusin na lang natin to. I-reject mo na ako para makamove on na ako. Mas lalo akong makapagpursige na mag-aral. Sigurado makakapasa ako sa bar exam kahit heartbroken ako. Napapikit siya na maglakad si Kian papalapit sa kanya. Naramdaman niya ang hininga ni Kian sa may tainga niya. Hindi ba't mas makakapasa ka kung inspired ka? Napamulat siya. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita i-reject. Pero bakit naman? Nilampasan siya ni Kian at hinawakan ang doorknob ng pinto. Tingin mo bakit? Sabihin mo na kasi. Bakit ba pinapahirapan mo pa ako? Kapag sinabi ko sa'yo, baka lalo kang hindi makapag-focus. Saka na, kapag nakapasa ka na sa bar exam, at gusto ko, top 1 ka. Dahil kung may isa kang mali, hindi mo maririnig ang sasabihin ko sa'yo. Ano? Tuluyan na lumabas si Kian ng pinto at iniwan siya na may mabigat na responsibilidad. Wala ba talagang katapusan ng pagpapahirap mo sa akin, Kian? Dahil sa sobrang pagka-curious ni Ira sa sasabihin ni Kian, hindi na niya namalaya na babad na siya sa pag-aaral. Totoo ngang dahil sa ginawa ni Kian, mas lalo siya nakapag-focus. Dumating ang araw ng exam at nagulat siya nang makita si Kian sa labas ng bahay nila. Anong ginagawa mo dito? Ihatid ka. Bakit mo ko ihatid? Alam ba to nila mama? Oo, nagpaalam ako pati sa papa mo. Agad na nag-init ang pisngi ni Ira. Kaya pumasok ka na sa kotse ko. Baka mahuli ka pa sa bar exam mo. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano dyan dahil ihatid lang kita. Masasal ko mag-commute ka. Sa bagay, may point ka dyan. Pinagbuksan siya ni Kian ng pinto at pumasok siya sa passenger seat. Sumunod si Kian at pumasok sa driver's seat. Sa hindi inaasahan, nakita niyang nakadungaw ang pamilya niya mula sa bahay at kumaway na lang siya.
Kinakabahan si Ira habang papalapit sila sa lugar kung saan siya mag-e-exam. Hindi siya makababa ng sasakyan dahil nangihina ang mga tuhod niya. Kaya mo yan. Naniniwala akong makakapasa ka. Tinignan ni Ira si Kian na masama. Oo, alam ko makakapasa ako. Pero yung magiging top 1, parang hindi ko yata kaya yan. Hindi mo pa nga nasusubukan. Nagkokonklud ka na agad. Sige na, bumaba ka na. Baka maliit ka pa. Kapag nahuli ka ng 1 minuto, sigurado ko hindi ka napapapasukin. Pwede bang mag-request? Ano yun? Pwede bang makahingi ng good luck kiss? Tinitigan siya ni Kia na parang hindi kumbinsido. Luke, hinalikan mo na rin naman ako, di ba? Anong masama na ako naman yung manghingi? At saka narito ka na rin naman eh. Kailangan ko ng inspiration at lakas. Kahit sa pisngi lang isa lang. Akala mo naman candy lang hinihingi ah. Dali na naman kasi isa lang eh. Please, isang kiss lang tapos bababa na ako. Kinakabahan talaga ako eh. Gusto mo, pumikit ka na lang tapos ako na yung bahala. Hinawakan ni Ira ang damit ni Kian at inilapit ang sarili niya. Huwag mo na lang bigyan ng mali siya. Promise, kailangan na kailangan ko lang. Pikit ka na. Tapos, ayaw mo ba akong pakasalan sa lagay na yan ah? Sobra-sobra na yung pangharas mo sa akin. Kian, please, nakikiusap ako sa'yo, mabilis lang. Para siyang aso na nagmamakaawa kay Kian. Buksan mong bibig mo. Ha? Hahalikan kita. Buksan mong bibig mo. Okay. Sinunod ni Ira si Kian. Naramdaman niyang kamay ni Kian na humawak sa batok niya. At ang sumunod ay ang malambot at mapula nitong labi na lumapat sa mga labi. Mainit at malalim ang halik ni Kian. Ni hindi pa nga agad nakasabay si Ira sa galing ni Kiang humalik. At namalaya na lang niya na nakapikit na siya at ninanamnam ang bawat sandali. Sige na, umalis ka na. Baka hindi ka pa matuloy sa bar exam mo. Napangiti si Ira at mabilis na humirit ng isang halik bago siya tuluyang bumaba. Masaya siyang pumasok sa exam room at puno ng kumpiyansa sa mga sagot niya. Makaraan ng 1 buwan, lumabas ang resulta at halos mahimatay si Ira nang makitang pangalan niya bilang top 1. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga kuya at mga magulang niya ay nagsisigaw sa galak habang may luha mga mata. Ang galing mo! Nagbunga lahat ng pagsisikap mo! Biruin mo, top 1 ka! Proud na proud kami sa'yo, Ira! Sama-sama silang niyakap ang isa't isa. Dahil po ito sa inyong lahat, Inay, Itay, Kuya Miko, Kuya Makit, Kuya Marco. Nagsikap talaga ako na makapasa para suklian yung mga ginawa niyo sa akin. Gusto ko maiparamdam sa inyo na hindi sayang yung lahat ng pawis, dugo at oras na inialay niyo para sa akin. Pangako, gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Maraming salamat, anak. Sobrang proud kami sa'yo. Wika ng mga magulang ni Ira sa kanya. Sandali siya nagpaalam sa pamilya niya upang pumunta sa bahay ni Kian. May ngiti siya sa labi habang nagdo-doorbell. Ngunit nawala iyon nang marinig ang malakas sa sigawan mula sa loob. Anong nangyayari? Nag-aaway ba sila ng mama niya? Nakita ni Ira na bukas ang gate, kaya pumasok siya dalang pag-alala. Nakita kitang may ibang babae, Kian. Akala ko ba'y buo ng desisyon mong pakasalan si Ira? Bakit may kasama kang iba? Boses iyon ni Mrs. Alberto. Ma, magpapaliwanag ako. Si Ira, wala naman kami relasyon. Kaya okay lang na maghanap ka ng iba. Nakita kita. Kausap mo yung babae. Yun ba yung girlfriend mo? Ma, hindi mo naiintindihan. Pakinggan mo kasi ako. Kusang napatras sa mga paa ni Ira dahil sa mga narinig. Ngunit dahil doon ay nahulog siya mula sa hagdan. Napakatanga na gumawa pa siya ng ingay, kaya napansin nila Kian at Mrs. Alberto na may tao sa labas ng bahay nila. Ira, ano nangyari? Mabilis na lumapit si Kian at akmang bubuhatin siya nang pigilan niya ito. Huwag mo kong hawakan. Pero may sugat ka. Halika sa loob. Dumurugo yung siko mo. Gamutin natin. Bakit pa? Kumpara naman sa kirot na nararamdaman ko sa puso ko. Wala lang to. Ito ba yung sasabihin mo sa akin kaya mas pinili mong ipagtapat na lang pagkatapos ng exam dahil alam mong mawawarak ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sabihin mo na. I-reject mo na ako. Napakatanga ko pa na nag-request ako ng halik mula sa'yo. Nakakahiya. Bumagsak na ang mga luha sa pisngi ni Ira.
Hindi niya alam kung bakit mas masakit ang tagpong ito kaysa nung ipinahiya siya ni Kian sa mga kaklase niya. Dahil ba umasa siya na pareho sila ng nararamdaman na gusto rin siya ni Kian. Ira, Pinilit at tumayo ng dalaga at tignan ng mga mata ni Kian. Kahit na nasasaktan siya ng lubusan, pinilit niyang ngumiti. Salamat ha. Dahil sa'yo tapon ako sa bar exam. Salamat sa mga pagsusungit mo. Salamat kasi strikto ka. Tignan mo, narito ako ngayon. Lahat ng ginawa mo sa akin, ganito yung naging epekto. Ako yung pinakamagaling at matalino sa batch. Pero bakit hindi ako yung pinakamasaya? Napayuko si Ira. Hindi na niya mapigilang humikbi na matindi. Ang bigat sa puso. Nahihirapan na rin siyang huminga. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Oo nga naman, wala silang relasyon. Bakit ba umasa siya na magkakaroon? Ira, Hindi siya sumagot. Ira, tignan mo ko. Ayoko. Ira, Umiling siya. Ngunit nagulat siya nang iangat ni Kian ang baba niya. Hindi siya nakapalag nang ipaglapat ni Kian ang mga labi nila. Hindi siya nakakilos dahil sa bilis ng pangyayari at para siyang yelo na natutunaw kasama ng mga tanong na bumabagabag sa isip at puso niya. bakit ba pareho kayo ni Mama na hindi marunong makinig? Wala akong ibang babae, okay? Habang marami akong oras para doon. Ikaw pa nga lang, sumasakit ng ulo ko. Bakit magdadagdag pa ako? Ikaw lang yung mahal ko. Napatulala si Ira sa ipinagtapat ni Kian. Hindi agad ito nakakilos. Ira, nakikinig ka ba sa akin? Ang sabi ko, mahal kita. Ang nakita ni Mama na kausap ko, hindi ko naman yun kilala. Nagtatanong lang siya ng direksyon. Pero masyadong madramang nanay ko at pati ikaw, ganun na lang din ang iniisip. Maniwala ka sa akin, ikaw lang yung gusto ko. Kasi kung hindi, hinayaan na sana kita sa bus. Sana, bumalik na lang ako ng Maynila. Sana, hindi ko kinuha yung graduation picture nating magkasama. Kung wala akong balak na ibigay sa'yo ng personal, pero wala. Hindi ko namalayang kusa ko yung nakuha. Pero bakit may kasamang bulaklak? Hindi ba ako pwedeng bumili ng bulaklak kasi in love ako? Ilang beses napakurap si Ira dahil hindi pa rin niya ma-absorb ang lahat ng mga inaamin ni Kian sa kanya. Pasungit ako sa'yo noon dahil kailangan at wala naman sa hinuha ko na magustuhan kita. Sumama ako sa'yo nun sa stage dahil naawa ko na wala kang kasama. At hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko na tignan yung graduation picture mo na kasama ka. Kasi kahit ako hindi ko papaniwalang humiti ako. Yun ang unang beses na makita ko ang sarili ko nakangiti. Pangalawa ay nasa bus tayo. At tama sila. Ilang segundo lang ang kailangan ng isang lalaki para malaman kung sinong babaeng gusto niyang pakasalan. Ay nasa harap niya lang pala all this time. Hindi makapaniwala si Ira na naririnig niya mga iyon mula sa lalaking pinaka hindi niya inaasahan. Kay Kian Alberto. Para siyang tanga na umiiyak kanina. Pero ngayon ay nakangiti na parang baliw at hindi na alintana ang mga sugat na natamo sa pagkakahulog sa hagdan. Kung hindi pa nga nila narinig ang mama ni Kian na umiiyak, ay hindi pa matatapos ang pagtititigan nilang dalawa. Sabi ko na tama ako. Perfect na perfect kayong dalawa, iha. Sambit ng ina ni Kian. Niyakap siya na mahigpit ang mama ni Kian. Namilipit naman siya sa sakit dahil natamaan ito mga sugat niya. Sandali. Dalhin muna natin siya sa loob para magamot ang mga sugat niya. Inalalayan siya ni Kian at ito rin ang naglinis at gumamot sa mga sugat niya. Lumipas ang ilang araw ay namanhika ng pamilya Alberto sa kanila. Nakakatawang isipin na nagbabakasyon lang si Kian. Pero heto siya't umaakyatan ng kasal at hindi ng ligaw. Pareho naman nilang ayaw patagalin ito dahil gusto na nilang makasamang isa't isa. Sigurado ka na ba sa akin? Tanong ni Kian. Masungit ako. Hinawakan ni Ira ang kamay ni Kian. Ikaw ba? Sigurado ka ba sa akin? Maingay ako at malakas humilik. Tiyak mataturn up ka kapag nakatabi mo ako matulog. Naalala ni Ira ang pangaasar ni Kian sa kanya noon. Tignan na lang natin pagkatapos ng kasal. Makahulugan ang tingin ni Kian kay Ira. Anong ibig mo sabihin ha? Kinurot siya ni Ira. Aray naman, ikaw nawiwili ka, kakakurot ah. Gumaganti ka ba? Oo, magsungit ka pa. Dati hinahayaan lang kita ha. Ngayon, lagot ka na sa akin.
Kawawa sa'yo aba. Pasalamat ka, tanggap kong kakulitan mo. Bakit? Tanggap ko rin naman yung kasungitan mo. Patas lang. Dumating ang araw ng kasal at puno ng luha ang mga mata ni Ira. Si Kian naman ay panayan tawa. Yun pala, pinipigilan lang ni Kian na umiyak. Nang makauwi sila sa bahay, ito naman ang naglambing at gumawa. Oh, ano ka ngayon? Ngayon mo ma-appreciate kung gaano ka kaswerte na asawa mo ko. Sa sungit mo yan, sa tingin mo ba may tatanggap sa'yo? Ako lang no? Ako lang yung nakatiis at makakatiis. Niyakap siya ni Kian at naamoy ni Ira ang alak na nainom ni Kian sa reception. Tinanggal ni Ira ang bowtie at coat ni Kian upang makatulog na silang pareho. Dahil nakakapagod ang araw, lalo ng bibig ni Ira na kanina pang ngumingiti at nangawit na. Baby, halika rito, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Sandalit nagtatanggal ako ng damit. Ako na. Hinila ni Kian si Ira, kaya naman napaupo siyang muli sa kama habang nakatalikod kay Kian. Naramdaman ni Ira ang mainit na kamay ni Kian na bumubukas sa wedding dress niya. Okay ka na ba? Tapos na? Pero imbes sa sagot, isang halik sa likod ang ibinigay ni Kian kay Ira. Napapikit si Ira. Kian, I love you, Ira. nilingon siya ni Kian sa kanya. Nakita ni Ira ang makislap na mga mata ni Kian na puno ng luha. Mahal na mahal kita. Salamat at pumayag kang ikasal sa akin sa kabila ng mga nagawa ko noon. Pangako, susuportahan kita sa lahat. Pati ang pamilya mo at maging pamilya natin. Ako na bahala. Lahat ng iniisip mo, sabihin mo sa akin at ako yung mag-iisip para sa'yo. Ako yung mag-aalala para sa'yo, okay? Ngumiti si Ira. Hindi, Kian. Mag-asawa tayo. Tutulungan mo ko, tutulungan din kita. Magkatuwang tayo sa lahat. At okay naman yung pamilya ko. Nakapag-provide ako sa kanila. At isa pa, tinupad ng mama mo yung pangako niya. Binigyan niya ng lupa sila kuya. Kaya huwag mo nang isipin yon. Pero responsibilidad kita bilang asawa ko. Gusto kong akuin lahat ng paghihirap mo sa mundo. Gusto kitang tulungan. Dumepende ka rin sa akin dahil gusto kong gawin mo yon. Huminga si Ira ng malalim at hinaplos sa mukha ni Kian. Okay, sige. Pero kapag hirap ka na, sabihin mo sa akin dahil gusto ko rin humingi ka ng tulong sa akin. Hindi ka nag-iisa. Dalawa tayo, Kian. At alam mo lahat din ay gagawin ko para sa'yo dahil mahal kita ng buong puso ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Kian. Mahal na mahal din kita, Ira, ng buong puso ko. Gusto kong maging una na yayakapin mo kapag malungkot ka. Kaya naman ay papaluin mo kapag naiinis o kinikilig ka. Pwede rin ba kitang sakalin? Oo naman, at pwede mo rin akong halikan. Matamis na halikang ibinigay ni Kian kay Ira. Nang gabing yun, masaya nilang pinagsaluhan ng isa't isa nang may ngiti sa mga labi. Makalipas ang 3 taon, nanganak si Ira ng kanilang unang anak na naging daddy's girl. Kaya naman nagabol sila na lalaki para naman may klingi si Ira kapag silang dalawang magkasama. Pareho na silang may trabaho. Si Kian bilang isang professor at si Ira bilang isang magaling na attorney. Si Kian ay magaling na masungit nga lang. At natutuwa si Ira dahil sa kasungitan ni Kian. Nakamit niya mga pangarap niya. Hanggang ngayon, masaya si Ira sa piling ni Kian at ng kanilang mga anak. Minsan, ang pinaka hindi mo inaasahang tao pa lang para sa'yo. Ang sinusungit-sungitan mo, ang inaasar mo. Siya pala yung magpapaamos sa'yo bandang dulo. Ganyan ka mapaglaro ang tadhana, lalo na pagdating sa pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!